Martial Peak, Kabanata 225. Beast Soul Skill. White Tiger Seal at Divine Ox Seal. Sa gitna ng lambak ng dayuhang lupain, may orihinal na malaking hukay. Ang hukay na ito ay hinukay ni Yang Kai noong hinahanap niya ang blood beads. Sa paglipas ng panahon, lumipad ang alikabok at buhangin, at ang malaking hukay na ito ay halos natabunan ng buhangin, na naiwan lamang ng wala pang 10 talampakan ng lalim. Sa sandaling ito, sa paligid ng maliit na hukay na ito, mayroong isang surge ng masamang espiritu na kumikiliti. Kung titingnang mabuti, makikita pa nga nila na ang masamang espiritong ito ay nahahati sa dalawa, at mabangis na nakikipaglaban sa isa't isa. Ang labanan sa pagitan ng dalawang masasamang espiritu ay tumagal ng hindi kilalang tagal, at walang sino man ang maaaring gumawa ng anuman sa isa pa. Isang araw, ang dalawang masasamang aura na ito ay biglang sumugod patungo sa gitna at tahimik na nawala ng walang bakas. Ang kulay abo at malabo na mundo ay biglang naging malinaw at maliwanag, at ang mundo ay muling bumalik sa orihinal nitong liwanag. Pagkaraan ng mahabang panahon, na sinamahan ng isang tunog, isang figure ang biglang lumipad palabas ng hukay. Ang kanyang malakas na katawan ay kasing ganda ng isang lunok, at tuloy-tuloy na damapo sa lupa. Natanggal ang alikabok sa kanyang katawan, huminga siya ng malalim at tahimik na tumayo sa parehong lugar. Magkadikit ang mga kilay niya at tila nag-iisip. Sa wakas ay lumabas si Yang Kai mula sa pag-iisa. Ang sama ng loob ng dalawang halimaw na hayop pagkatapos ng kanilang kamatayan ay halos napilitan siyang panoorin ng buong labanan. Ang labanang ito ay talagang masasabing nakakasira ng lupa, at hindi pa nagagawa. Pinanood ni Yang Kai ang dalawang halimaw na hayop na patuloy na nag-aaway, patuloy na nasugatan at nagdudugo, at nagpupersige ng walang kaunting takot. Muli at muli, sumugod sila sa isa't isa, at muli, nagdulot ng matinding pinsala sa isa't isa, at sa wakas ay namatay na magkasama. Iyon ay isang labanan kung saan alam nila na sila ay mamamatay, ngunit nagpatuloy pa rin sa walang patid na kalooban. Iyon ay isang labanan kung saan ang dignidad at karangalan ng halimaw na hayop ay nakataya. Bago ito, hindi man lang alam ni Yang Kai na ang halimaw na hayop ay may ganoong espiritu na hindi mas mababa sa sinuman sa malalakas na tao. Ang ganitong uri ng paghaharap at kamay sa kamay na labanan ay nagparamdam kay Yang Kai, ang tanging nanunood, na kumukulo ang kanyang dugo, at marami siyang natutunan. Bukod dito, matapos mawala ang mga labi ng dalawang monster beast, mahinang naramdaman ni Yang Kai na may iba pa sa kanyang katawan. Noong nabubuhay pa sila, hindi matukoy ng dalawang halimaw na hayop ang mananalo. Pagkatapos nilang mamatay, ginamit nila ang katawan ni Yang Kai para magduel muli, at tinupad ang matagal na nilang hiling. Maaaring ito ang dalawang Reg along pasasalamat ng Monster Beast para sa kanya. Marahil ito ay kanyang sariling pangunawa, at hindi niya maipaliwanag ito ng malinaw. Inilapat niya ang kanyang mga kamay, tumingin siya sa ibaba at inayos ang kanyang magulo na iniisip. Hinimok ni Yang Kai ang Yuan Chi sa kanyang katawan na umikot ayon sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mahinang dagandong ng isang hayop ay nagmula sa kanyang katawan, at itinulak niya pasulong ang kanyang palad. Isang maapoy na pulang figure ang biglang lumipad palabas kasabay ng hangin ng palad. Niyanig ng ungol ng tigre ang kalangitan. Isa itong matangkad at parang buhay na tigre na gawa lamang sa Yuan Chi. Ang tigre ay maringal at kahanga-hanga. Ang dalawang pangil sa sulok ng kanyang bibig ay kumikinang sa malamig na liwanag. Mabilis siyang sumugod at ibinuka ang bibig para kumagat. Hindi matiis na mayabang. Siya ay tumama ng isa pang hampas ng palad, at isang makapangyarihan at marilag na single horn bull ang bumangga. Gumagundong ito habang umaapak sa lupa tulad ng isang stampede ng 10,000 kabayo, at dinurog nito ang lahat ng mga hadlang sa harap nito, na dinudurog ang lahat ng mga ito sa pulbos. Ito ay hindi mapigilan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang White Tiger at Divine Ox ay nabuo ni Yang Kai Yuan Chi, at ang kanilang buong katawan ay pulang-pula. Nagmukha itong mas mamamatay tao. Ang dalawang illusory figure ay tumakbo ng ilang libong talampakan bago sila unti-unting naging fluorescent light at nawala sa ere. Natigilan sandali si Yang Kai, at pagkatapos ay tumawa siya, nasiyahan sa kanyang ani. Ito ay maaaring ituring na isang martial skill, ngunit ito ay isang martial skill na nakuha mula sa natitirang kamalayan ng Monster Beast. Maaari itong ituring na isang uri ng Beast Soul skill. Maraming martial skills sa mundo na nabuo sa pamamagitan ng pagtulad sa figure ng Monster Beast. Noong siya ay nasa Ninein Mountain Valley, nakita ni Yang Kai si Wen Fei Chen ng Blood Group na gumamit ng katulad na martial skill. Ngunit ang ginamit niya ay malabong hugis lamang ng ulo ng tigre, at hindi makita ang buong larawan. Ibang-iba ito sa kasalukuyang Beast Soul skill ni Yang Kai. Kung ito man ay ang Heaven Shaking White Tiger o ang Earth Splitting Divine Access Beast Soul skill, ginamit ni Yang Kai ang buong katawan ng Monster Beast, at ang hitsura nito ay napakatingkad din. Tulad ng totoong Monster Beast, ang kabagsikan na maipapakita nito ay natural na maraming beses na mas malaki kaysa kay Wen Fei Chen. Mayroong dalawang magkatulad na Beast Soul skills. Muling tumaas ang lakas ni Yang Kai. Ang dalawang kasanayang ito, ayon sa kanilang anyo, ay maaaring pangalanan na White Tiger Seal at Divine Ox Seal. Inikat ang kanyang ulo at tumingin sa paligid, hindi mapigilan ni Yang Kai na sumimangot. Mula sa buhangin sa malaking butas na hinukay niya, alam niyang matagal na siyang naka-atras sa pagkakataong ito. Old Demon, gaano katagal?
Tanong ni Yang Kai sa malalim na boses. Higit kalahating taon, Young Master. Hindi napigilan ni Yang Kai na huminga ng malalim, hindi nakakagulat na medyo nakaramdam ng gutom ang kanyang tiyan. Kung hindi lang ito nagtagal, hindi niya mararamdaman ang ganito. Ngunit hindi ngayon ang oras para maghanap ng pagkain. Inalag ni Yang Kai ang buhangin sa kanyang katawan, umupo ng naka-cross-leg, at inalala ang kaliwanagan na natamon niya nang masipsip niya ang 2 blood beads kalahating taon na ang nakakaraan. Pagkaraan ng mahabang panahon, bahagya siyang ngumiti at sinabi, "Matandang demonyo, panuurin mo akong magpakita sa iyo ng isang daya." Anong klaseng pakulo? Naguguluhan ang matandang demonyo. Tumiti lang si Yang Kai at hindi sumagot, sa halip ay isa-isang isinubsob ang sarili sa yang liquid ng dantian. Makalipas ang halos kalahating araw, isang bagzo ng hangin ang biglang gamulong mula sa lupa, na naging sanhi ng bahagyang panginginig ng katawan ni Yang Kai, at ang kanyang aura ay pumailang lang. Natigilan ng matandang demon, dahil nang walang anumang babala, si Yang Kai ay nakalusot sa Separation and Reunion Boundary 6th Stage. Paano ito nangyari? Mahigit kalahating taon na ang nakalilipas, ang Young Master ay naka-absorb ng napakalaking enerhiya, ngunit walang bakas ng isang pambihirang tagumpay, kaya siya ay nanatili sa Separation and Reunion Boundary 5th Stage, ngunit ngayon, pagkatapos lamang ng kalahating araw, nakalusot siya. Hindi pa niya na-circulate ang kanyang secret art, at hindi rin siya naka-absorb ng anumang world energy, sa madaling salita, ang enerhiya sa kanyang katawan ay hindi nadagdagan. Paano siya nakalusot? Hindi maintindihan ng old demon. Gusto niyang magtanong, ngunit nakapikit pa rin si Yang Kai at nagmumuni-muni, kaya napigilan lang niya ang mga pagdududa sa kanyang puso. Pagkatapos ng isa pang kalahating araw, muling tumaas ang aura ni Yang Kai. Separation and Reunion Boundary 7th yugto. Napatulala si Old Demon, ang kasalukuyang tagumpay ni Yang Kai ay masyadong kakaiba, ganap na lampas sa sariling karanasan ng Old Demon. Pagkatapos ng maingat na pagsisiyasat, sa wakas ay natagpuan niya ang ilang mga pahiwatig. Ang yuan chi sa katawan ni Yang Kai ay ibang-iba mula sa dati, at kahit na ang kabuuang halaga ay hindi nagbago, maging ito man ay kadalisayan o densidad, parehong tumaas ng ilang antas. Ang ganitong uri ng pagbabago ang nagbigay daan kay Yang Kai na makalusot at sumulong. Paano ito posible? Nagulat ang Old Demon. Matapos makapasok sa Separation and Reunion Boundary 7th Stage, dahan-daang iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Ang halaga ng yang liquid sa dantian ay nabawasan ng 1/3, at kahit na ang dami ay nabawasan, ang enerhiya na nilalaman nito ay hindi nagbago. Nagdulot din ito ng kasalukuyang pagbaba ng yang liquid na mas dalisay at mas masigla kaysa dati, kaya kung gagamitin niya itong yang liquid para magsagawa ng anumang uri ng pag-atake, ang kapangyarihan ay magiging mas malaki at ang kabagsikan ay magiging mas malaki. Katumbas ito ng paglikas ng lahat ng yang liquid sa dantian. Ang Separation and Reunion Boundary 7th Stage ay kasalukuyang limitasyon ni Yang Kai, at hindi na niya ito kayang i-compress at linisin. Ang magic trick ni Young Master ay naging mas malalim, ang Old Servant ay nakinabang din ng malaki. Nakita ng matandang demonyo na idinilat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at nagmamadaling sinabi. Bagamat pinaghihinalaan siyang nambobola, taos-puso siyang hinangaan ng Old Demon. Tumisi si Yang Kai. Dahil nakakuha siya ng bagong martial skill, natural na gusto niyang subukan ito. Matapos maghanap sa lambak ng bundok sa mahabang panahon, sa wakas ay natagpuan niya ang isang 5th Order Monster Beast. Gamit ang kanyang Beast Soul skill, ang baka at tigre ay sumalpok at kinagat ang halimaw na hayop, dahilan upang hindi makalaban ng 5th Order Monster Beast. Humakbang si Yang Kai para tumulong, at ilang sandali lang ay napatay niya ito, nang mangolekta ng blood bead. Ang buong proseso ay napakadali at simple kaya hindi makapaniwala si Yang Kai. Mahigit kalahating taon na ang nakalipas, nang makatagpo siya ng 5th Order Monster Beast, kailangan niyang mag-isip ng 2 beses bago palihim na umikot dito. Pero ngayon, kaya na niya itong patayin na parang damo. Kahit na ang 5th Order Monster Beast na ito ay hindi masyadong malakas, pinaramdam pa rin ito kay Yang Kai na nasa ibang mundo siya. Ang blood bead na nakuha niya ay hindi malaki, ngunit hindi rin ito maliit. Kung ikukumpara sa blood beads na nakondensed pagkatapos ng pagkamatay ng isang Yuan Chi Master, wala ito sa parehong antas. Inalis ang blood bead, natukoy ni Yang Kai na walang nag-eespiya sa kanya, pagkatapos ay pinaandar niya ang kanyang Yang Inflammation Wings at lumipad pataas. Kung ang isang Yuan Chi Master ay lilipad sa isang 10,000 talampakan na bangin, kakailanganin ito ng maraming pagsisikap, ngunit sa Yang Inflammation Wings, ito ay ibang kwento. Sa loob lamang ng kalahating oras, umalis na si Yang Kai sa lambak ng bundok. Makalipas ang kalahating araw, matagumpay na nakahanap ng puno ng prutas ang gutom na si Yang Kai, namitas ng maraming prutas, at naupo sa ilalim ng puno upang kumain. Pagkain ng prutas, naisip ni Yang Kai ang susunod na gagawin. Hindi nagtagal pagkatapos niyang pumunta rito, mahigit kalahating taon na siyang nag-iisa, kaya hindi niya alam kung paano umuunlad ang sitwasyon dito. Bukod dito, mula sa kung ano ang kanyang nakatagpo noon, tila walang maraming spirit grasses at miraculous medicines dito, tanging walang katapusang monster beast. Bukod dito, ang Soul Cleansing Dew at Brilliant Flame Liquid ay magagandang bagay, kung siya ay may pagkakataon, mangolekta siya ng ilan.
Ang Soul Cleansing Dew ay lubhang kapakipakinabang sa kanya, ngunit ang Brilliant Flame Liquid ay hindi mahalaga. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Yang Kai kung saan makikita ang dalawang bagay na ito. Habang siya ay malalim na nag-iisip, ang mga galaw ni Yang Kai ay biglang huminto habang siya ay matamang nakikinig. Narinig niya ang huni ng mga lobo na umaangal sa di kalayuan, at tila may ingay din ng labanan. Gumalaw ang kanyang puso, mabilis na pumitas si Yang Kai ng ilang prutas at isinilid sa kanyang universe bag, pagkatapos ay ginamit ang kanyang movement skill para sumugod sa direksyon ng tunog. Kailangan niyang maghanap ng magtatanong tungkol sa nangyari habang siya ay nasa pag-iisa. Matapos ang tagal ng pag-inom ng isang tasa ng tsaa, dumating si Yang Kai sa lugar ng insidente. Nakatago sa isang malaking puno, si Yang Kai ay lihim na tumingin sa harap, at pagkatapos makita ang sitwasyon, ang kanyang ekspresyon ay hindi maiwasang manginig. Mayroong dalawang tao, isang lalaki at isang babae, na nag-aaway ng husto, at ang lalaki at babae na ito ay mga taong nakilala niya. Sinasalamin sina Chen Zushu at Su Xiaoyu ng Moonsect. Ang kinubkob sa kanila ay isang grupo ng halimaw na hayop, higit sa isang dosina sa kanila, at hindi sila pareho ng uri. Ang iba't ibang monster beast ay nagtipon, karamihan sa kanila ay fourth order monster beast. Kung ganoon nga ang kaso, hindi sana maguguluhan sina Chen Zushu at Su Xiaoyu, ngunit sa grupong ito ng monster beast, mayroong tatlong fifth order monster beast. Sa isang fifth order monster beast na humahawak sa linya, kahit na nagtulungan sina Chen Zushu at Su Xiaoyu, hindi pa rin sila makalusot. Napapaligiran sa gitna ng grupong ito ng monster beast, napilitan silang gamitin ang lahat ng kanilang paraan para makalusot. Si Chen Zushu ay may maraming galos sa kanyang katawan, at ang kanyang kaliwang binti ay may mantsa ng dugo. Hingal na hingal din si Su Xiaoyu, pataas baba ang kanyang dibdib habang pawis na pawis. Ang lakas ng brother at sister na ito ay hindi mababa, pareho silang Yuan Chi Boundary Masters. Pambihira ang iba't ibang martial skills na ipinakita nila, kaya kahit na nakulong sila, hindi sila papatayin sa maikling panahon. Gayunpaman, tila matagal na silang nakikipaglaban sa grupong ito ng halimaw na hayop, na umuubos ng labis ng kanilang pisikal na lakas at espiritu. Sa huli, si Su Xiaoyu ay isang babae, kaya ang kanyang pisikal na lakas ay hindi makasabay. Kung hindi dahil sa madalas na pagliligtas sa kanya ni Chen Zushu, malamang na nasugatan siya. Martial Peak, Kabanata 226. Makakasalubong muli si Chen Zushu. Kung ibang tao ang tinubkob ng halimaw na hayop, kailangang pag-isipang mabuti ni Yang Kai. Ayaw niyang matarget siya sa pagliligtas ng buhay ng iba, na nagdudulot ng gulo ng walang dahilan. Sa mundong ito, ang mga puso ng mga tao ay hindi tulad ng dati, lalo na ang batang cultivator na naranasan ang isolated worlds. Sino ba naman ang ayaw magkaroon ng ilang mata? Hindi sila makapaghintay na makita ang puso ng mga tao at makita kung sila ay itim o pula. Ngunit dahil dalawang tao mula sa Reflecting Moon Sect ang nasa panganib, walang masyadong inaalala si Yang Kai. Si Chen Zushu at Su Xiaoyu ay nagbigay sa kanya ng magandang impresyon. Wala sa kanila ang masasamang tao, at nag-cruise pa nga ang landas nila noon, kaya itinuring sila ni Yang Kai na mapagkakatiwalaan. Kung gusto niyang magtanong tungkol sa impormasyon tungkol sa lugar na ito, walang alinlangan na sila ang pinakamahusay na pagpipilian. Isinasaalang-alang ang lahat ng ito, hindi na nagdalawang isip si Yang Kai at tahimik na bumaba mula sa puno, mabilis na lumapit sa larangan ng digmaan. Sina Chen Zushu at Su Xiaoyu ay parehong may dignidad na mga ekspresyon habang tinutulak nila ang kanilang true chi ng walang ingat, mabangis na pinakawalan ang kanilang mga nakapatay na suntok. Kahit na nagawa nilang pumatay ng ilang fourth order monster beasts, hindi pa rin nila nagawang ibalik ang sitwasyon. Napakaraming demonyong halimaw, nakapalibot sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Lalo na ang tatlong fifth rank demonic beast, medyo mataas ang kanilang katalinuhan. Lagi nilang sasamantalahin ang oras na nakikipaglaban sila sa pang-apat na ranggo ng mga demonyong hayop upang maglunsad ng isang palihim na pag-atake mula sa gilid, na naging sanhi ng pagkatalo nilang dalawa. Ganito nangyari ang mga pinsala ni Chen Zushu. Kung hindi lang sila nakakapag-usap at nagtutulungan ng palihim, nasa panganib na sila. Sa gitna ng labanan, ang mga mata ni Chen Zushu ay may bakas ng pagiging mapagpasyahan habang mabilis niyang sinabi. Junior sister, gagamitin ko ang aking buong lakas para buksan ang isang puwang para sa iyo. Tumakas ng mabilis hanggat maaari, pipigilan ko ang natitirang monster beast. Nang marinig niya itong sabihin, agad na naunawaan ni Su Xiaoyu ang kanyang pinaplano at mabilis na umiling, hindi, kung aalis tayo ng magkasama, kung mamatay tayo. Mamamatay tayong magkasama. Maging masunurin. Galit na sumigaw si Chen Zushu. Wala na tayong masyadong Yuan Chi, napakaraming monster beast, hindi natin sila maaalis. Sa pamamagitan lamang ng pag-iiwan ng isa sa atin magkakaroon tayo ng kislap ng pag-asa na makatakas. Pagkatapos mong umalis, huwag kang lumingon, humanap ng ligtas na lugar na mapagtatagwan, at huwag ka nang lalabas muli. Kapag nagsara ang lugar na ito, maaari kang bumalik sa sekta. Ayokong marinig. Umiling si Su Xiaoyu na parang kalansing. Gusto pa rin siyang ikayatin ni Chen Zushu, ngunit sa kanyang pagtataka, mariing sinabi ni Su Xiaoyu. Kung maglakas loob kang magsabi ng isa pang salita, magmadali ako at hahayaan ang halimaw na hayop na ito na paghiwalayin ka. Bakit ka?
Si Chen Zushu ay parehong galit at nabagabag. Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob? Pinandilatan siya ni Su Xiaoyu. Mabuti. Kung ayaw pag-usapan ni brother ang tungkol dito, patayin natin ang ating paraan. Hayaan ang mga hayop na ito na maranasan ang mga lihim na pamamaraan ng ating reflecting moonsect. Nayanig ang espiritu ni Chen Zushu, at ang kanyang pagnanais na mamatay ay agad na napawi. Matamis na ngumiti si Su Xiaoyu at tumabi kay Chen Zushu, ang kanyang yuan qi ay lumulubog. Itinaas nila ang kanilang mga kamay at sabay na naglapat ng palad. Isang crescent moon ang lumitaw sa kalangitan. Ang mga hibla ng yinsi na parang liwanag ng buwan ay bumaba, na naglalaman ng walang kapantay na kabagsikan, at ang nakapalibot na dosenang monster beast ay natusok lahat ng liwanag ng buwan. Lahat sila ay hindi napigil ang magpakawala ng malungkot na alulong. Mahigit sa kalahati ng 4th Order Monster Beast ang namatay sa lugar, at maging ang 5th Order Monster Beast ay malubhang nasugatan. Tumalsik ang dugo sa buong lupa. Sinasalamin ng lihim na teknik ng Moonsect, Full Moon Overhead. Kung maipapakita ng diskarteng ito ang buong kapangyarihan nito, ang isang dosina o higit pang Monster Beast ay walang pag-asa na mabuhay. Sa kasamaang palad, sina Chen Zushu at Su Xiaoyu ay parehong mga arrow sa dulo ng kanilang paglipad, kaya kahit na pagkatapos ng pagsanib puwersa, nagawa lamang nilang ipatawag ang isang crescent moon, na lubhang nabawasan ang kapangyarihan ng kanilang secret technique. Gayunpaman, ang halimaw na hayop ay napilitang umatras pagkatapos matanggap ang suntok na ito. Sina Chen Zushu at Su Xiaoyu ay nagkatinginan habang sila ay naghahabol ng hininga, ngunit walang panghihinayang sa kanilang mga mata. May init lang, ginawa nila ang kanilang makakaya, at 9 sa 10 ng kanilang yuan qi ay naubos na, kaya hindi na nila napigilan. Sa susunod na suntukin sila ng halimaw na hayop, ito na ang oras ng kanilang kamatayan. Ang halimaw na hayop na buhay pa ay tila naunawaan ang puntong ito. Pagkaraan ng saglit na umatras, inilabas nito ang mga pangil at pinalibutan sila, ang pares ng mapanglo nitong mga mata ay nakatingin sa dawa. Malapit na itong sugurin. Ang dalawa sa kanila ay hindi natahimik at naghintay sa kanilang kamatayan. Pinrotektahan ni Chen Zushu si Su Xiaoyu sa kanyang tabi, ang kanyang katawan ay puno ng fighting spirit, ang kanyang mukha ay malamig. Shua shua shua. Ang natitirang halimaw na hayop ay sumugod sa kanila, at sabay na sumigaw sina Chen Zushu at Su Xiaoyu. Inilabas nila ang huling bahagi ng kanilang yuan qi, isang 4th Order Monster Beast sa harapan ng nabasag ang ulo at namatay sa lugar. Ang isa pang 4th Order Monster Beast ay pinalipad din. Bumagsak ito sa lupa na may kahabag-habag na alulong, at tila malapit na itong mamatay. Gayunpaman, marami pa ring halimaw na hayop, at ang dalawa sa kanila ay hindi makalaban sa napakarami. Sa panahon ng labanan, ang dalawang 5th Order Monster Beast na nasa mabuting kalagayan pa rin ay sumalakay mula sa gilid, na kumagat kay Chen Zushu na nasa mahinang kalagayan. Isang malansang hangin ang umihip sa kanilang mga mukha, ang malamig na pangil, at ang amoy ng kamatayan ay bumaba. Isang figure ang biglang nahulog mula sa langit at lumapag sa harap nina Chen Zushu at Su Xiaoyu, na tila nakaurong na poster. Ang mga mata nina brother at Su Xiaoyu ay kumislap sa pagtataka. Sa sumunod na sandali, nakita nila ang dalawang palad ng taong ito na damapo sa likod ng dalawang 5th Order Monster Beast. Dalawang sigaw ang sabay na umalangaw, at ang 5th Order Monster Beast na halos makagat kay Chen Zushu ay natambol sa lupa ng dalawang palad na ito. Isang serye ng mga muffled na tunog ang sumambulat mula sa katawan ng dalawang monster beast, at isang nasusunog na sensasyon ng kumalat, na nagdadala ng init. Pagkalapag ng taong ito sa lupa, nagpakawalo siya ng 4 na suntok sa bilis ng kidlat sa lahat ng direksyon. Pang 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 pang. Ang 4 na 4th Order Monster Beast na sumugod sa harap nila ay pinalipad lahat. Pagkalapag, pinilit nilang bumangon, ngunit hindi nila magawa, bamyubula ang dugo mula sa kanilang mga bibig. Ikaw. Bahagyang bamuka ang bibig ni Su Xiaoyu sa gulat, at agad na tumingin kay Yang Kai nang may kagalakan at pinanabik. Junior brother, hindi napigilan ni Chen Zushu na makahinga ng maluwag, ang pakiramdam ng pagtakas mula sa kamatayan ay napakaganda. Mamaya ko nasasabihin. Ang mga paa ni Yang Kai ay gumagalaw na parang hangin habang siya ay mabilis na sumugod. Bagamat ang dalawang palad na kalalabas lang niya ay nagpabagsak sa dalawang 5th Order Monster Beast sa lupa, hindi sila kumitil ng buhay. Sa sandaling ito, nakita ng dalawang halimaw na hayop na hindi maganda ang sitwasyon, at habang ipinapakita ang kanilang mga pangil, dahan-dahan silang umatras sa pagtatangkang tumakas. Walang pakialam ang ekspresyon ni Yang Kai habang sumugod siya sa harap ng dalawang monster beast. Walang kaunting takot, itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas ang isa sa mga ito sa ulo. Medyo mabilis din ang reaksyon ng halimaw na hayop, at naiwasan nito ang suntok ng isang buhok. Ngunit bago pa ito makapag-react, ang palad ni Yang Kai ay naging isang sweep. Sa isang matunog na tunog, sinampal ng palad ni Yang Kai ang pisngi ng 5th Order Monster Beast. Ang napakalaking Monster Beast ay umikot sa himpapawid na parang tuktok at pinalipad ng ilang dosenang metro bago bumagsak sa isang malaking puno at bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay itinutok ni Yang Kai ang kanyang kamao sa isa pang 5th Order Monster Beast, nagpapadala ng 3 layer na sabog ng Burning Sun sa noo nito.
Pagkatapos ng tatlong muffled bangs, ang halimaw na hayop ay biglang tila nalasing, umuugoy ng walang tigil habang ang isang pulang dugong bitak ay lumitaw sa matigas na noo nito. Pagkatapos ay sinipa ito ni Yang Kai at pinalipad ito, lumapag sa tabi mismo ng unang halimaw na halimaw. Kasing bilis ng hangin, sumugod si Yang Kai at nagpadala ng sunod-sunod na suntok. Nagpatuloy ang hiyawan ng halimaw na hayop at unti-unting hamina. Ang dalawang disipulo ng Reflecting Moon Sect ay natulala. Nakabuka ang bibig ni Su Xiaoyu habang si Chen Zushu ay natigilan din. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Yang Kai, humihingal at puno ng dugo. Paglapit sa dalawa, tinignan niya sila ng may pagdududa at nagtanong. Anong nangyari? Naka-recover sina Chen Zushu at Su Xiaoyu, ang dating ay nagpakita ng isang mapait na ngiti at maingat na nagtanong. Junior Brother Yang, anong lugar ka ngayon? Paghihiwalay at reunion ikapitong yugto. Tumiti si Yang Kai, pagkatapos ay inabot at inihagis ang isang blood bead mula sa isang patay na Fifth Order Monster Beast sa bibig ni Su Xiaoyu. Nagulat si Su Xiaoyu at nagmamadaling isinara ang kanyang bibig, ngunit pagkatapos niyang gumaling, hindi niya maiwasang magulat. Paghihiwalay at reunion ikapitong yugto. Puno ng hindi paniniwala ang mukha ni Chen Zushu. Nagsisinungaling ka, bagamat nagpapasalamat si Su Xiaoyu kay Yang Kai sa pagbibigay sa kanya ng blood bead, naiinis din siya sa saloobin nitong ihagis ito sa kanyang bibig nang walang sinasabi. Paano kung ito ay isang bagay na marumi? Agad siyang gumanti ng walang bahid ng kagandahang loob. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Tumawa si Yang Kai at ibinigay ang isa pang blood bead kay Chen Zushu. Saglit na kumunat ang noo ni Chen Zushu bago niya ito inabot at kinuha. Hinding-hindi malilimutan ng Chen na ito ang dakilang kabaitang ito. Bahala ka, nakikita ko na wala ka na masyadong yuan chi, mabilis na kolektahin ang blood beads na ito para maibalik mo ang iyong sarili sa lalong madaling panahon. Itinuro ni Yang Kai ang gilid at sinabi. Tumanggo ang dalawa at naglakad para kunin ang lahat ng blood beads. Umalis muna tayo dito. Maingat na pinagmamasdan ni Chen Zushu ang kanyang paligid, pagkatapos ay mabilis na pinaalis sina Yang Kai at Su Xiaoyu. Tila nagmamadali sila dahil pinipino at sinisipsip nila ang enerhiya ng blood beads sa daan ng walang kaunting pagkaantala. Sa tulong ng mga blood bead na ito, mabilis na naibalik ng dalawa ang kanilang yuan chi. Makalipas ang halos kalahating stick ng insenso, narinig ni Yang Kai ang tunog ng labanan na nagmumula sa di kalayuan. Dito, si Chen Zushu at Su Xiaoyu ay nagulat at nagmamadaling lumapit. Si Yang Kai ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit pansamantala lamang niya itong mapipigilan at sumunod sa likuran nila. Hindi nagtagal, dumating sila sa lugar kung saan nagaganap ang labanan, at ang eksena sa harap nila ay nagpasimangot kay Yang Kai. Nalaman niya na may 12-dosenang iba't ibang monster beast na kumukubkob sa isang cultivator, tulad ng naranasan ni Chen Zushu at Su Xiaoyu noon. Junior Brother Yang, kung ayaw mong makialam, tumabi ka na lang at panoorin ang palabas. Kapag tapos na tayo dito, ipapaliwanag namin sa iyo ng detalyado. Same time na sinabi ni Chen Zushu, pagkatapos ay sumugod sa larangan ng digmaan kasama si Su Xiaoyu. Bumalik na si Kuya Chen. Di nagtagal, may nakahanap kina Chen Zushu at Su Xiaoyu at hindi napigil ang sumigaw ng excited. Ang lakas talaga ni Kuya Chen, talagang nakatakas siya sa mga panganang napakaraming monster beast. May sumigaw pa, tumiti ng mapait si Chen Zushu. Siya lang at si Su Xiaoyu ang nakaintindi na silang dalawa ay halos punatan ng halimaw na hayop ngayon. Kung hindi nagpakita si Yang Kai sa kritikal na sandali, paano sila nakaligtas? Nakarinig ng ganoong papuri sa sandaling ito, nakakagigil. Walang sabi-sabi, ang dalawa mula sa Reflecting Moon Sect ay mabilis na nakarating sa grupo ng mga cultivator at nagsimulang makipaglaban sa grupo ng Monster Beast. Marahil ang ligtas na pagbabalik ni Chen Zushu at Su Xiaoyu ay nagpasigla sa grupong ito, o marahil ay alam ng grupong halimaw na wala itong maitutulong sa kanila na magpatuloy sa pakikipaglaban, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, isang malakas na dagandong ang nagmula sa ang distansya. Nang marinig ang dagandong na ito, iniwan ng 12-dosenang monster beast ang grupo ng mga cultivator at umatras, sa lalong madaling panahon na wala sa gubat. Sa field, mayroong higit sa 100 mga bangkay ng halimaw na hayop, at isa sa mga ito ay pag-aari ng isang cultivator. Si Yang Kai ay nakatayo sa gilid, natulala na pinapanood ang eksenang ito, at hindi maiwasang magulat. Natuklasan niya na sa ilang kadahilanan, ang mga taong ito ay nagtipon lahat sa isang lugar. Talagang isinantibi nila ang kanilang mga pagkakaiba sa sekta at nagtulungan bilang isa upang labanan ang mga demonyong hayop. Marshall Peak, Kabanata 227. Sitwasyon. Nakita ni Yang Kai ang maraming pamilyar na mga mukha, na lahat ay nakita niya sa tabing lawa noon. Kasama sa kanila ang 4 na babae mula sa 10,000 Flower Palace, pati na rin ang Pure Heart Palace, Watermoon Hall, 9-Star Sword Sect, Raging Fire Temple, Soaring Feather Pavilion. Ang mga disipulo mula sa iba't ibang mga sekta ay nagtipon dito, sa kabuuan ay humigit kumulang 30 tao, na lahat ay mga pinuno ng kani-kanilang mga sekta ng mga nakababatang henerasyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kalagayan ng mga taong ito ay hindi masyadong maganda. Napakalaki ng konsumo ni Yuan Chi, at marami sa kanila ang may iba't ibang sugat sa kanilang mga katawan.
Katatapos lang ng isang matinding labanan, karamihan sa 30 o higit pang mga tao ay nagmamadaling umupo upang magnilay. Isang tao lamang ang naglalakbay sa larangan ng digmaan, na kinokolekta ang blood beads na naiwan ng Monster Beast. Biglang, isang pares ng mga mata ang sumulyap kay Yang Kai. Kasunod ng titig na ito, nakita ni Yang Kai ang isang binata na mga 27 o 28 taong gulang na nakatitig pabalik sa kanya na may malamig na ekspresyon. Matatag ang figure ng binatang ito, at namumukod-tenji siya sa karamihan. Bagamat nasira ang kanyang mga damit, maayos pa rin ang mga ito nang walang kaunting kulubat. Maraming bahid ng dugo sa kanyang katawan, na nagpadagdag sa kanyang matayog at malamig na anyo. Tahimik siyang nakatayo roon na parang isang nakabukang matalas na espada, na nagpapakita ng talas nito, at isang matalim na aura na bumaril sa langit. Pagkaraang magkatitagan saglit, ang binata na ito ay bahagyang binawi ang kanyang tingin at nagsimulang makipag-usap sa taong katatapos lang mag-shuttle sa larangan ng digmaan para kolektahin ang blood beads. Lumapit sina Chen Zushu at Su Xiaoyu, pareho silang nagpapakita ng kaginhawaan sa kanilang mga mukha. Anong nangyayari? Kumunat ang noo ni Yang Kai at nagtanong. Hindi niya talaga maintindihan kung paano umunlad ang sitwasyon ngayon. Ang nakababatang henerasyon ng iba't ibang sekta ay dumating sa hiwalay na mundong ito para sa karanasan sa buhay, kaya nagkaroon sila ng mapagkompetensyang relasyon sa isa't isa. Kung hindi dahil sa espesyal na dahilan, kahit hindi sila magkaaway, hindi sila nagsanagpuwersa. Mahabang kwento. Kinagat ni Chen Zushu ang kanyang mga ngipin at sinenyasan si Yang Kai na mapo. Nakita ni Yang Kai na ang kanyang kapatid ay malubhang nasugatan at dumudugo ng husto, kaya inabot niya ang kanyang manggas at kumuha ng isang bote, nagbuhos ng ilang mga tabletas at ibinigay ang mga ito. Healing pills. Nagliwanag ang mga mata ni Su Xiaoyu. Mabilis na sumenya si Chen Zushu sa kanya at mamulong. Brother Yang, mabilis na iligpit ang mga ito. Lalong kumunat ang noo ni Yang Kai. Bagamat hindi niya alam ang dahilan, tahimik pa rin niyang isinuot ang bote sa kanyang dibdib at ibinuhos ang mga gamot na tabletas sa kamay ni Chen Zushu. Siya ay labis na naguguluhan. Hindi ba't iilan lamang itong healing pill? Bakit nagkakagulo si Su Xiaoyu? Ang mga batang disipulo na papasok para sa karanasan ay tiyak na magdadala ng ilang bote kung sakaling may kagipitan. Mayroong higit sa 100 bote ng medicinal pill sa kanyang Chenkun bag. Lahat sila ay inihanda ng kanyang Grandmaster Ling Taishu, ngunit hindi pa niya ito ginamit. Tumingin si Su Xiaoyu sa paligid. Muli niyang nilabas ang kanyang dila. Bakas sa mukha niya ang kahihiyan. Brother Chen, bakit magkasama kayong lahat? Mahinang tanong ni Yang Kai. Ito ang pinaka-nalilito niya. Wala akong pagpipilian. Tumiti ng mapait si Chen Zushu. May nagbanta sa'yo. Naging malamig ang ekspresyon ni Yang Kai. Hindi yun. Paulit-ulit na umiling si Chen Zushu. Nagtipon kami ng sama-sama sa aming sariling kagustuhan, at dahil din sa pangangalaga sa sarili. Dahil kung hindi sila magsasama-sama, hindi sila makakaligtas dito. Baka naman may panganib dito na wala kayong choice kundi magtulungan. Nagtatakang tanong ni Yang Kai. Tumango si Chen Zushu. Tao ba o Monster Beast? May mga tao, at mayroon ding Monster Beast. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Chen Zushu bago itinaas ang kanyang mga mata at nagtanong. Naaalala mo ba noong nasa tabing lawa tayo, may isang grupo ng mga tao mula sa isang sekta na iba ang pananamit sa ating dakilang Han Cultivator? Paanong hindi maalala ni Yang Kai? May malalim siyang impresyon sa grupong iyon ng mga tao, kaya tumango siya at sinabing. Iyon ay isang Tian Lang Dynasty Cultivator. Tumingin sa kanya si Chen Zushu nang may pagtataka, actually alam ni Brother Yang ang kanilang pinanggalingan. Nagbayad din kami ng malaking halaga para malaman na ang grupo ng mga tao ay hindi ang aming Great Han Cultivator. Sinabi sa akin ni Grandmaster kanina. Nagulat si Chen Zushu. Bakas sa mukha niya ang paghanga. Talagang marunong si Senior Ling. Ano ang kinalaman niyan sa Tian Lang Dynasty Cultivator? Talagang napakalakas nila, pero 4 lang sila. Ang dami mong tao, bakit natatakot ka pa rin sa kanila? Nataranta si Yang Kai at hindi maiwasang sumimangot. Kung silang 4 lang, bakit tayo matatakot? Ang Tian Lang Dynasty Cultivator ay naglakasloob na pumunta sa ating dakilang dinastiyang Han at kumilos ng mapangahas, sila ay naghahanap lamang ng kanilang sariling kamatayan. Kahit na ilabas lang natin ang ilang tao, maaari pa rin natin silang sirain. Si Chen Zushu ay labis na nagalit, ngunit pagkatapos niyang magsalita, mapait siyang ngumiti. Pero higit sa 4 sila. Hindi ko alam kung anong uri ng kakaibang secret art ang kanilang nilinang. Para talagang magawang alipinin ang monster beasts para ipaglaban sila. 4 sila. Bawat isa sa kanila ay may mahigit 100 monster beast, paano natin sila lalabanan? Namula ang mukha ni Yang Kai nang marinig niya ito. Namamangha niyang sinabi. Nang napalibutan ka ng monster beast, at ang grupong iyon ng monster beast kanina lang, kontrolado ba silang lahat ng Tian Lang Dynasty Cultivator? Tama iyan. Mariing tumango si Chen Zushu. Mahigit 100 mga disipulo ng Great Han Dynasty ang pumasok sa lugar na ito para magkaroon ng karanasan, ngunit hindi namin inaasahan na handa na ang grupo ng dinastiyang Tian Lang. Sa simula ng unang 2 buwan, ang grupo ng mga magnanakaw na iyon ay naghanda na.
Hindi gumawa ng anumang paggalaw, na nagpapahintulot sa ating dakilang Han Dynasty cultivator na manghuli ng halimaw na hayop at pumatay sa isa't isa. Ngunit pagkaraan ng 2 buwan, nang sila ay nagpaalipin ng napakaraming halimaw na hayop, agad nilang inatake ang ating mga disipulo ng dakilang Han Dynasty. Maraming tao ang simple hindi handa at pinatay ng halimaw na hayop na iyon. At ang mga taong iyon mula sa dinastiyang Tian lang, hindi na nila kailangan pang kumilos, at ang ating cultivator ay patay na. Labis na nagulat si Yang Kai, ang kanyang puso ay hindi kumalma ng mahabang panahon. Ngunit nalutas din ang pagdududa sa kanyang puso. Hindi nakapagtataka na ang 2 grupo ng halimaw na nakita niya noon ay magkaiba, kaya pala lahat sila ay mga alipin. Nitong nakalipas na ilang buwan ng pakikipaglaban, ang mga taong iyon mula sa dinastiyang Tian lang ay parami ng halimaw na hayop, imposibleng patayin silang lahat. Sa kabilang banda, ang ating dakilang Han Dynasty cultivator ay paunti-unti. Dati, mayroon kaming 50 tao na nagtipon, ngunit ngayon higit sa 1 dosina ang namatay. Bukod doon, tansya ko na ang iba ay wala na sa mundong ito. Sa madaling salita, ang tanging nabubuhay sa lugar na ito ay ang 4 na cultivator mula sa dinastiyang Tian lang at ang 30 tao do. Huminga ng malalim si Yang Kai, na medyo wala rin sa isip. Noong araw na iyon, mahigit 200 hanggang 300 ang nakapasok, ngunit pagkaraan ng kalahating taon, 10 na lamang sa kanila ang natitira. Ang mga namatay ay ang mga elit ng iba't ibang puwersa ng Great Han Dynasty, ang mga pagkalugi ay hindi mailalarawan na hindi nakapipinsala. Habang nagsasalita siya, labis na inis si Chen Zhushu, namumula ang kanyang mukha. Sa pagkakataong ito ay napakaraming nawala sa amin, kung kumalat ang balita tungkol dito, natatakot akong lahat ng mga sekta dito ay mawalan ng mukha. Napakaraming kabataang talento ng dakilang dinastiyang Han ang natipon sa isang lugar, ngunit sila ay pinigilan ng Tianlang Nation, na nanggaling sa malayo. Kung talagang kakalat ang bagay na ito, sila ay magiging katatawanan ng mundo, kaya hindi nakakagulat na namumula siya. Brother, wala kang kasalanan. Malumanay na umaliw si Su Xiaoyu. Hindi naman sa hindi tayo sapat, ito ay ang grupo ng mga tao ay masyadong taksil, ang kanilang paghahanda ay masyadong masinsinan. Ha? Nabawasan ang sigla ni Chen Zhushu habang malungkot na bamantong hininga. Ngayon sana ay mabilis na magsara ang maldita na lugar na ito para makalabas tayo. Kumunat ang noo ni Yang Kai at nag-isip sandali bago biglang nagtanong. Ngayong marami na sa inyo ang nagsama-sama, sino ang nag-uutos? Ang lahat ng narito ay isang piling tao, sa kani-kanilang great forces maaari silang tumawag para sa hangin at tumawag para sa ulan. Ang gayong mga tao ay pawang masuwayan, mayabang, at mahalaga sa sarili, walang pinunong may kakayahang supilin sila, tiyak na sila ay isang tumpok ng maluwag na buhangin. Tumanggo si Chen Zhushu sa gilid at sinabing, iyan ang 9-star sword sect na si Wu Chengyi, isang Yuan Chi Boundary 7th Stage Master. Sa mga tao rito, siya ang pinakamalakas, kaya sa ngayon, lahat ay makikinig sa kanya. Kasunod ng kanyang tingin, sumulyap si Yang Kai at nalaman na ito ang binata na kanina pa nakatitig sa kanya. Hindi katakatakang naramdaman niya ang isang ancient sword, ito pala ay isa sa mga elite ng 9-star sword sect. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Ang 9-star sword sect, na ang mga disipulo ay pangunahing nagal inang ng sword skills, ay isa ring sikat na sect, isa na nagtamasa ng mataas na reputasyon sa buong Great Han Dynasty. Ang 9-star sword sect ay kilala bilang numero 1 puwersa sa ibaba ng 8 great families ng Central Capital. Ito ay pangalawa lamang sa 8 great families ng Central Capital, mula dito makikita kung gaano kalakas ang 9-star sword sect. Mataas ang lakas ni Wu Chengyi, at ang kanyang background ay hindi pangkaraniwan, kaya't para sa gayong karakter na kumilos bilang isang pansamantalang pinuno ay talagang isang magandang ideya. Maliban sa kanya, sa grupo ng mga cultivator na ito, marahil ay wala nang ibang makakumbinsi sa masa. Bahagyang tumanggo si Yang Kai at sinabi, ang ugali at kilos ng taong ito ay angkop para sa isang pinuno. Tila ang 9-star sword sect ay gumugon ng kaunting pagsisikap sa kanya. Narinig ito ni Su Xiaoyu at hindi napigilan ang pagkunot ng kanyang mga labi at bamulong. Ang taong iyon ay talagang mayabang, palaging iniisip na tayo ay kanyang mga nasasakupan. Bukod dito, pagkatapos patayin ng halimaw na hayop, lahat ng mga blood beads na nakuha ay dapat dumaan sa kanya. Hindi ko talaga alam kung gaano siya naging gaaman. Sinaman ng tingin ni Chen Zhushu si Su Xiaoyu, huwag kang magsalita ng walang kaparelakan, kung hindi dahil siya ang nangunguna, natatakot ako na hindi tayo makakasama at matatalo tayo ng isa-isa. Iyong mga taga-Tian lang dynasty. Siya ang pinakamalakas at may pinakamaraming ambag, kaya tama lang na siya ang makakuha ng pinakamaraming benepisyo. At higit pa, 80% ng monster beast dito ay inalipin ng mga taga-Tian lang dynasty, kaya hindi tayo makakuha ng maraming blood beads. Kung gusto niyang kunin, kunin mo na lang, sana lang ay makalabas tayo ng ligtas, wala na akong pakialam sa iba. Hindi kumbinsido si Su Xiaoyu. Kung iyon lang, ayos lang. Ngunit hindi niya sineseryoso ang buhay ng iba. Sa pagkakataong ito, pinapanta kami upang pigilan ang 100 monster beast, kung hindi dahil kay brother. Iyang pagdating sa pagsajap sa amin, sana ay
Sa pag-iisip tungkol sa panganib ngayon, hindi napigilan ni Su Xiaoyu ang pag-iyak, ang kanyang mga mata ay namumula. Anong iniiyakan mo? Huwag mo kaming pagtawanan ni Kuya Yang, hindi baligtas kaming nakalabas. Inaliw siya ni Chen Zushu habang nakangiting humihingi ng tawad kay Yang Kai. Sumimangot si Yang Kai. Napalibutan ka ng Monster Beast dahil pinaalis ka niya. Mapait nang umiti si Chen Zushu. Nagpalit-palit kami, sa pagkakataong ito ay ang swerte ng kuya at ate ko ang masama, nakatagpo pa kami ng ilan at muntik nang mawalan ng buhay. Napabuntong hininga, naiintindihan din ni Yang Kai ang kawalan ng kakayahan ni Chen Zushu. Sa ganitong sitwasyon, kahit na hindi siya nasisiyahan kay Wu Chengyi, kaya lang niya itong tiisin at iwanan ng malaking team na ito. Sa lakas nila ni Su Xiaoyu, malamang na mas mabilis silang mamatay. Sa pag-iisip muli, sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai kung bakit nagulat si Su Xiaoyu nang inumin niya ang mga gamot na iyon sa pagpapagaling. Sa nakalipas na ilang buwan, ang grupong ito ng mga tao ay malamang na nakatagpo ng hindi mabilang na mga labanan. Bagaman ang bawat isa sa kanila ay may ekstrang supply ng mga table tasks, tiyak na matagal na itong naubos. Sa sandaling ito, walang mga bihirang halamang gamot sa paligid, kaya ang mga gamot sa pagpapagaling na inilabas niya ay napakahalaga. Marshall Peak, Kabanata 228. Azurasek. Isinasaalang-alang ang lahat ng ito, lumubog ang ekspresyon ni Yang Kai, lihim na pinagsisihan ang kanyang mga ginawa ngayon. Hindi niya alam kung nahulog na ba sa mata ng iba ang eksenang iyon. Kung nakita ito ng iba, magulo. Gayunpaman, para sa isang walang kabuluhang hilang pil na maging isang bihirang bagay ay isang bagay na hindi niya akalain. Brother Chen, pwede mo ba akong kausapin? Biglang tumawag si Wu Chengyi. Tumanggo si Chen Zushu at ngumiti kay Yang Kai. Brother Yang, mangyaring maghintay ng ilang sandali, babalik ako kaagad. Tumanggo si Yang Kai. Pagkaalis ni Chen Zushu, tumingin si Yang Kai sa paligid at nakitang maraming tao ang nakatingin sa kanya ng may labis na interes. Matagal nang hindi nakakakita ng bagong mukha ang grupong ito ng mga tao. Ang Great Han Cultivator na nakakalat sa labas ay malamang na namatay, kaya ngayong nakita nila si Yang Kai, isang bagong dating, natural silang mausisa. Lalo na dahil nag-iisa si Yang Kai, wala ni isa sa kanila ang makakaunawa kung paano makakatakas ang isang tao sa pagtugis ng Tianlang Dynasty Cultivator. Laming-galing si Yang Kai sa paligid at nakita ang apat na babae mula sa 10,000 Flower Palace na bahagyang tumanggo sa kanya. Ang apat na batang babae na ito ay pumasok sa Nether Mountain kasama si Yang Kai, at kahit na hindi pa sila nag-uusap sa isa't isa, hindi bababa sa nakasakay sila sa parehong bangka. Ngayong nahulog na sila sa ganoong sitwasyon, natural na mas malapit na sila sa isa't isa. Nakangiting tugon ni Yang Kai. Habang nagmamasid siya ay may biglang tumayong dalawang tao. Ang nangunguna ay isang babaeng kasing pinong at kasing ganda ng bulaklak. Siya ay matangkad at masigla, nakasuot ng madilim na berdeng damit na masikip sa kanyang katawan, na binabalangkas ang kanyang nagninangas na figure. Siya ay may makapal na dibdib, masiglang puwitan, balingkinitan ng mga binti, at dalawang brasong mala-jade na nakalantad. Ang kanyang balat ay parang puting jade, kumikinang na may kaakit-akit na kinang na parang porselana. Mahahaba at payat ang kanyang mga daliri, at ang kanyang 10 kuko ay pininturahan ng matangkad na pulang kulay, na nagbibigay sa kanya ng isang malandi na kagandahan. Ang imposibleng hindi pansinin ay ang pares ng masaganang dibdib sa dibdib ng babaeng ito, puno at bilog, medyo kahanga-hanga. Sa lahat ng babaeng nakita ni Yang Kai, si Lan Chuday lang ang makakapagkumpara sa kanya. Tumiti siya ng matamis, pilipit ang baywang na parang isang magandang ahas. Tahimik na naglalakad, isang pares ng maaliwalas na mga mata ang tumitig kay Yang Kai saglit habang ang isang makabuluhang ngiti ay lumitaw sa kanyang mukha. Sa likod niya ay may isang lalaking mukhang bakal. May baywang siyang parang oso at likod na parang tigre. Siya ay abnormal na malakas, at ang kanyang katawan ay ilang beses na mas malaki kaysa sa sinumang naruroon. Malamig at matigas ang ulo niya. May kalahating talampakan ang haba na pilat sa kanyang pisngi. Nabaligtad ang dugo at laman, na tila puno ng hangarin na pagpatay. Ang kanyang mga mata ay parang kidlat, naglalabas ng malamig at walang awa na aura. Hindi alintana kung ang babae o ang lalaki, pareho silang nagbigay ng uhaw sa dugo na pakiramdam ng pagpapasya. Kumunat ang noo ni Su Xiaoyu. Pupunta ba sila dito? Takot ako kaya. Sumimangot din si Yang Kai. Napagtanto niyang nakatitig sa kanya ang magandang babae, at naglalakad palapit sa kanya. Little Brother Yang, kilala mo ba sila? Nagtatakang tanong ni Su Xiaoyu. Napailing si Yang Kai sa pagkalito. Hindi pa niya nakita ang 2 taong ito. Bagamat sinabi sa kanya ni Ling Taishu ang mga pangalan ng karamihan sa mga sekta at ang lakas ng kanilang mga disipulo noong sila ay nasa lawa, ang lawa ay masyadong malaki, at maraming tao sa kabilang panig. Hindi sila naituro ni Ling Taishu, kaya talagang hindi alam ni Yang Kai kung saan nanggaling ang 2 taong ito. Pwede bang? Dahil sa mga healing pills. Nagbago ang ekspresyon ni Su Xiaoyu. Tumubog din ang mukha ni Yang Kai. Hindi niya maiwasang maging mapagbantay. Little Brother Yang, hindi ka dapat makipagtalo sa kanila, napakalakas ng 2 ito. Nag-aalalang panawagan ni Su Xiaoyu, bakas ng pag-aalala ang bumalatay sa kanyang mukha. Gagawin ko ang aking makakaya. Bahagyang tumanggo si Yang Kai.
Ayaw niyang magkaroon ng anumang salungatan sa mga tao rito, ngunit sa ganitong sitwasyon, kung kikilos siya ng padalos-delos, kailangan niyang maging kaaway ang 2 taong ito. Ito ay katumbas ng pagiging isang kaaway ng lahat ng tao dito, at siya ay tiyak na magkakaroon ng masamang wakas. Gayunpaman, kung ipipilit ng mga taong ito na ibuli siya, hindi apres si Yang Kai. Habang papalapit ang magandang babae at ang malamig na lalaki, lahat ay nahadjap ng tingin sa kanila, lahat sila ay gustong malaman kung ano ang gustong gawin nitong tila bastos na babae. Ilang sandali pa, dumating ang babae sa harap ni Yang Kai at tumingin sa kanya ng nakangiti. Nang walang sabi-sabi, ang lalaking nasa likod niya ay mas malamig pa, ang kanyang pares ng mga mata ay bumubulusok kay Yang Kai, na parang gusto niyang titigan ng diretso sa puso at kaluluwa ni Yang Kai. Sumimangot si Yang Kai. May gusto ba kayong dalawa? Hindi sumagot ang babae, sa halip ay tumingin sa kanya ng seryoso. Kaagad, siya ay dahan-dahang yumuko, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang inilapit niya ang kanyang mukha kay Yang Kai, ang kanyang pinong ilong ay bahagyang kumaibat. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Yang Kai. Wala siyang naramdaman kahit katiting na pagpatay o malicious intent mula sa babaeng ito, pero medyo nakakalito talaga ang mga kinikilos niya ngayon. Ang babae ay parang tuta, patuloy na sumisinghot sa katawan ni Yang Kai, ang ilang hibla ng buhok na nahuhulog sa likod ng kanyang mga tainga ay dumaan sa leeg at pisngi ni Yang Kai, na nagdulot sa kanya ng pangangilig. Isang masarap na halimuyak ang nananatili sa dulo ng ilong ni Yang Kai, tulad ng isang mabangong musk, na naging sanhi ng kanyang isip na gumala. Sa kanyang mataas na neckline, isang pares ng nakamamanghang snow white peak at malalim na cleavage ang lumitaw sa mga mata ni Yang Kai, pati na rin ang 2 bilog at malambot na kalahating bilog. Hindi sinasadyang lumunok si Yang Kai, ang kanyang lalamunan ay bahagyang nasusunog. Hoy! Anong ginagawa mo? Napatulala si Su Xiaoyu, namumula ang kanyang mga pisngi, tumibok ng malakas ang kanyang puso. Ang mga kilos ng babaeng ito ay maliwanag na isang tahasang pang-aasar. Maging ang mga lalaking nakaupo sa pagninilay-nilay sa labas ay hindi maiwasang makaramdam ng pagtibok ng kanilang puso, ano pa ba ang isang batang babae tulad ni Su Xiaoyu. Nakaupo siya sa tabi mismo ni Yang Kai sa sandaling ito, kaya mas malinaw niyang nakikita kaysa sa iba. Umalangaw mula sa lahat ng direksyon ang tunog ng lagok, na naging sanhi ng pagkainggit sa maraming kabataang cultivator. Pinagpapantasyahan na nilang lahat ang makapal na babae na ito na may makapal na anyo, ngunit dahil sa matayog na lalaki sa likod niya, naglakas loob lamang silang mag-isip ngunit hindi ng ahas na maging mapangahas. Kadalasan, masarap mangasar ng ilang salita, ngunit kailan pa nagkaroon ng napakalapit sa babaeng ito. Ngunit ngayon, ang babaeng ito ay tila nangangati na ihagis ang sarili kay Yang Kai at kunin siya ayon sa gusto niya. Talagang napakainit at nakakaakit ang tagpong ito, lalo na sa mapanganib na lugar na ito kung saan nakatago ang panganib sa lahat ng dako at pagkatapos makaranas ng matinding labanan, lalong nagpakulo ng dugo ng isang tao. Girl, ikaw. Hindi komportable si Yang Kai. Bagamat hindi siya nakakaramdam ng anumang pagpatay na layunin, ang babaeng ito ay masyadong kakaiba. Hindi pa sila nagkikita noon, kaya medyo hindi maipaliwanag ang pag-arte niya ng ganoon kalapit. Shitch. Matamis na ngumiti ang babae, iniunat ang isang daliri ng Jade at inilagay ito sa labi ni Yang Kai, pinipigilan ang kanyang pagdududa. Nagpatuloy siya sa walang prinsipyong pagsinghot sa paligid, na naging sanhi ng pamumula ng mga tenga ni Yang Kai. Little brother Yang. Hindi na nakatiis si Su Xiaoyu at sinipa si Yang Kai. Hehe. Nang makita ng babae ang eksenang ito, napahadjadjak siya at tumayo, tinitigan si Yang Kai ng may labis na interes, isang kakaiba at naguguluhan na itsura ang hindi sinasadyang lumilitaw sa kanyang maislan na mukha habang nakatitig siya kay Yang Kai ng tulala, ang kanyang magagandang mata ay napuno. May kalituhan. Ano sa tingin mo? Biglang lumingon ang babae sa matayog na lalaki at nagtanong. Death Chi, Blood Chi. Cool na sabi ng lalaki. Emph. Bahagyang tumango ang babae, biglang tinakpan ang bibig at humadjadjak. Little brother, huwag mo kaming sisihin, buti na lang nakaramdam ang aming senior sister ng pakiramdam ng pagpapalagayang loob mula sa iyo, kaya kinuha namin ang kalayaan na istorbohin ka. Emph. Tumuso si Su Xiaoyu at tumalikod. Halatang hindi siya naniniwala sa mga salitang pambata. Hindi rin naniwala si Yang Kai. Nakangiti pa rin ang babae. Ang kadahilanang ito ay talagang hindi ka panipaniwala, pero hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Sa katunayan, kahit ako ay hindi maintindihan kung bakit. Ikinagagalak kitang makilala, ang pangalan ko ay Ye Qingxi, ito ang aking junior brother na si Joba. Yang Kai. Ah, si little brother Yang. Napangiti si Ye Qingxi, nanliligaw ang ekspresyon niya habang nagpatuloy. Kaming senior sister at junior brother ay mula sa Endless Sea Islands, Azure Sect, natatakot ako kay little brother Yang. Hindi pa kita narinig. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai, ngunit mabilis niyang itinago ito. Bigla niyang naintindihan kung bakit hinanap siya ng babaeng ito nang walang dahilan. Sekta ng Azure ng walang katapusang Sea Islands. Isang first class na dakilang puwersa. Dahil silang dalawa ay mga elite na disipulo ng Shira Sect, tiyak na nagpractice sila ng ilang uri ng secret technique ng Shira Sect.
Ang hallowed artifact ng Azure Sect, ang Azure Sword, ay nasa kanya sa sandaling ito, kaya marahil ay may ilang uri ng koneksyon sa pagitan nila. Hindi katakatakang sinabi niyang may pakiramdam ng intimacy. Bagamat namulat sa kanya ang realisasyong ito, hindi ito ng ahas na ihayag ni Yang Kai. Ngayon na ang babaeng ito ay may pakiramdam ng intimacy sa kanya, kung malalaman niya na ang Azure Sect's hallowed artifact ay nasa kanya, ang pakiramdam ng intimacy ay agad na mauuwi sa pagpatay na layunin. Walang duda tungkol dito. Nagkukunwaring ignorante, nagtanong si Yang Kai. Endless Sea Islands. Tumango si Ye Qingxi. Sa pinakatimog na dulo ng Great Han Dynasty, sa walang katapusang dagat, maraming sekta. Nakatira si Little Brother Yang sa loob ng bansa, kaya natatakot ako na wala kang masyadong alam tungkol sa kanila. Pamilya mo lang ba ang dumating? Nagpakita ng interes si Yang Kai sa napapanahong paraan, mayroon pa rin siyang hallowed artifact ng isa pang mahusay na puwersa sa kanyang katawan. Tumiti si Ye Qingxi. Mayroon ding mga tao mula sa Gemini Island, ngunit isa na lang ang natitira, doon. Pagkasabi nito, itinuro niya ang isang tiyak na direksyon. Sumulyap si Yang Kai at hindi niya maiwasang gamaan ang pakiramdam. Sa kabutihang palad, ang mga tao mula sa Falling Flower Spirit Religion ay hindi dumating, kung hindi ay naramdaman niya ang isang pakiramdam ng intimacy ng walang dahilan. Saan galing si Little Brother Yang? Tanong ni Ye Qingxi, halatang hindi naalis ang mga pagdududa sa kanyang puso at gusto niyang malaman ito. Ang pakiramdam ng pagiging malapit sa isang estranghero ng walang dahilan, lalo na ang isang senior sister at junior brother, ay natural na kainahinala. High Heaven Pavilion. Walang itinatago dito, kaya nagpatuloy si Yang Kai. Siguro dahil ang martial skills na nililinang ko ay naglalaman ng kaunting slaughter intent, kasama ang katotohanan na nabahiran ako ng maraming dugo kamakailan, kaya naman ang dalawa ganyan ang nararamdaman mo. Kaya ganyan. Bahagyang ibinuka ni Ye Qingxi ang kanyang mga labi, bahagyang tumango, at ngumiti ng kaakit-akit. Ang pagkikita dito ay tadhana, kung gusto ni Little Brother Yang na kumilos sa atin, huwag kang masyadong mag-alala, sundin mo lang si Elder Sister, paprotektahan kita, hehe. Salamat sa iyong kagandahang loob. Saglit na nag-alinlangan si Yang Kai, ngunit nang sasabihin niya na aalis na siya, lumapit sina Wu Chengyi at Chen Zushu. Tama na sa maliit na usapan. Malamig ang ekspresyon ni Wu Chengyi nang makarating siya sa harap ni Yang Kai at yumuko. Narinig kong sinabi ni Brother Chen na isa kang disipulo ng High Heaven Pavilion. Kumunat ang noo ni Yang Kai, na nagpapakita ng bahagyang displeasure. Nagbigay si Wu Chengyi ng isang nangingibabaw na pakiramdam, at ang kanyang tono ay naglalaman din ng isang uri ng pagmamataas na kayabangan na hindi mapabulaanan. Tumango si Yang Kai.